Terence Romeo, pinasinungalingan ang sinabi ng kanilang coach. May galit ata si Coach George Gallen kay TR7 hindi pinalaro sa EASL. Youngest NBA MVP Derrick Rose maglalaro sa Pilipinas. So inumpisa na nga po mga idol ang panibagong season ng EASL o East Asia Super League, kung saan dalawa ang ating pambato, ang champion last Philippine Cup na Meralco Bolts at ang runner-up na San Miguel Beermen. Dito sa Pilipinas ginanap ang unang araw ng mga laro ng East Asia Super League. Tinalo ng ating pambato mga idol na Meralco Bolts ang Macau Black Bears, koponan kung saan naglalaro ang higanting si Sam Diguara. Showtime ang Meralco, uminit si Chris Newsom, pinangunahan ng kanyang team sa scoring with 18 points, samahan ng 3 rebounds at 6 assists. Pinalood ni Nuno ang player ng Macau, 17 points naman kay Alin Doram, ganun din sa kanilang isa pang import na si DJ Kennedy na meron ding 17 puntos. Great facilitator ang import na ito mga idol. Ganda ng chemistry nila ni Doram. Ayos naman ang pagkakakuha ng Meralco kay Ange Kwame bilang locals. Nagkaroon sila ng panapat sa mga bigman ng Macau Black Bears. Samantala, bigo ang San Miguel Beermen sa kanilang unang laro, kung saan nakatapat ang former team sa Korea ng kanilang import niya si EJ Anosike, ang Suwon KT Sonic Bomb. Well, di kita lang naman ang laban mga idol. Nag-collapse lang sa dulo ang SMB. Though natalo man, pakitang gilas naman ang ating 8-time PBA MVP na si Junmar Fajardo. Pinakitaan ng outside shooting ang import ng Korean team. Gaya naman ang ginagawa sa PBA, naghalimaw sa ilalim itong si EJ Anosike na umiscore sa buong laro ng 34 points. Yung isa pa nilang import na si Quincy Miller na inaasahan sana na sasandalan ng team, tila naging pabigat sa SMB. Marami ang dismayado sa naging performance netong si Miller, kung saan umiscore lamang ito ng 8 puntos sa loob ng 30 minutes na playing time, shooting 2 out of 12 sa field. Kabilang kampo naman halimaw ang import ng Suwon KT Sonic Boom na si Rayshon Hammonds. Loob at labas kumaka na mga idol, buwat ang kanyang team. Umiscore ng 39 points, samahan ng 14 rebounds. Well, yung isa pa sana sa inaasahang makakatulong sa San Miguel na si Terence Romeo hindi pinalaro mga idol. Binangko nga lang po ni Coach George Gallen. After ng laban, sinabi ng SMB coach na may problema daw kasi sa passport si Romeo, na pinasinungalingan naman ni TR7, kung saan sinabi nito sa kanyang IG story na nakasabit nga daw siya ng passport kay Coach Abinilla at ready nga daw siyang maglaro, kaya hindi nga daw niya alam kung ano ang nangyari. Kinumpirma naman ni Coach Abinilla na October 1 pa lang nakuha niya na ang pasporte ni Terence, kaya sa tingin daw niya coach decision kung bakit hindi nakalaro si Terence Romeo. Kabilang balita naman, gumagalaw ang kampo ng SGA o Strong Group Athletics na makuha ang NBA superstar na si Derrick Rose para maglaro sa Philippine team sa darating na Dubai tournament na gaganapin sa Pebrero. Kamakailan lang nung inanunsyo mga idol ni Rose ang pagre-retiro na sa NBA after ng kanyang 16 years sa liga. Marami ang nalungkot sa balitang yon at isa na ako dun mga idol. Pero kasunod niyan, biglang na-excite ang mga Pinoy sa posibilidad na paglalaro ng youngest NBA MVP sa Pilipinas. Ayon kay Coach Charles Chu, gumagawa daw sila ng paraan na makumbinsi si Derrick Rose at isa si Dwight Howard di umano sa humihikayat kay Rose na maglaro sa SGA. Hindi na bago kay Rose ang Pilipinas mga idol. Sa katunayan, kabilang siya noon sa mga NBA player na naglaro sa All-Star Game ng PBA. Kasama sina Kobe Bryant, Kevin Durant at iba pa. 36 years old pa lang si Rose, pwede pa. Kung matuloy man ang pagkuha sa kanya ng Strong Group Athletics, isang karangalan sa ating mga Pinoy fan. At kung matuloy nga, may chance na maging import pa siya sa PBA. Well, sana nga mga idol, gaya ni Dwight Howard, simula nung naglaro sa Strong Group ay nagka-interest na itong maglaro sa PBA. Malay natin sa tulong ni Howard ay makumbinse ng SGA etong si Derrick Rose.